Tatlong malinaw na punto tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. 1. Ang tunay na buhay ay nanggagaling kay Kristo. Sa kwento ni Lazaro, ipinakita ni Jesus na siya ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ibig sabihin, ang buhay ay hindi lang paghinga o pag-iral, ito ay relasyon kay Kristo. Kahit patay na si Lazaro, binigyan pa rin siya ng bagong buhay. Kung wala si Kristo, ang buhay ay pansamantala lamang. Pero kung kasama siya, ang buhay ay may walang hanggang kahulugan. 2. Ang tunay na buhay ay pinamumunuan ng Espiritu, hindi ng laman. Ayon sa Roma Kapitulo 8, ang taong namumuhay ayon sa laman ay hiwalay sa Diyos. Ngunit ang taong pinamumunuan ng Espiritu ay tunay na buhay. Hindi sapat ang pisikal na buhay, kailangan natin ng espiritual na buhay. Kapag ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin, tayo ay binubuhay muli sa loob, binibigyan ng direksyon, at nagkakaroon ng layunin. 3. Ang tunay na buhay ay may pag-asa kahit sa gitna ng kamatayan. Sa kwento ni Lazaro, may lungkot, iyakan, at tila kawalan ng pag-asa. Pero doon mismo nagpakita ang kapangyarihan ni Jesus. Ang tunay na buhay ay hindi natitinag ng problema o kamatayan, dahil may pag-asa tayo sa Diyos. Kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may plano ang Diyos na magdala ng bagong buhay. Buod na mensahe. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nasusukat sa haba ng ating pag-iral, kundi sa lalim ng ating ugnayan kay Kristo. Pamumuhay sa Espiritu.